Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Sumainyong Panginoon At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus, may dumating na isang pinuno ng mga Hudyo. Lumuhod ito sa harapan niya at ang sabi, "Kamamatay lang po ng aking anak na babae, ngunit sumama lamang kayo sa akin at ipatong ang inyong kamay sa kanya, mabubuhay siya." Tumindig si Jesus at sumama sa kanya, gayon din ang kanyang mga alagad. Sumunod din ang isang babaeng may 12 taon nang dinudugo. Lumapit ito sa likuran ni Jesus at hinipo ang laylayan ng kanyang damit, sapagkat sinabi niya sa sarili, "Mahipo ko lang ang kanyang damit, ay gagaling na ako." Bumaling si Jesus at pagkakita sa kanya ay sinabi, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng pananalig mo." Doon di gumaling ang babae. Nang dumating si Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng flauta at ang maraming taong nagkakaingay. Sinabi niya, "Magsilabas kayo. Hindi patay ang bata, natutulog lang." At siya'y pinagtawanan nila, ngunit nang mapalabas na ang mga tao, pumasok siya at hinawakan sa kamay ang bata, at ito'y nagbangon. At ang balita tungkol sa pangyayari ito ay kumalat sa buong lupaing iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Mula po sa amin, sa San Jose, St. Joseph Parish, Gagalangin, Tondo. Pwede po tumayo ang mga taga Gagalangin, Tondo. Hindi po kami nakakatakot. Kasi minsan pag naririnig na Tondo ay nakakatakot, pero kami po ay pwede namang kagalang-galang. No? Kayo lang ba? Kumonti na? Nasa choir. Okay. So, muli po maraming salamat sa inyong pagtanggap sa amin dito po sa inyong komunidad, lalo na sa pangunguna ng inyo pong kura paroko, si Father Nante. Dati, kami po ay nag-uusap lamang anak sa ina, ina sa anak. No? Kasi yung Quiapo, yung Nazareno, dadalaw sa ina, tapos yung ina, dadalaw naman sa anak sa Quiapo. Ngayon naman kami ay nag-usap para sa pagdalaw ng asawa sa asawa. Sabi ko kay Father Nante, meron palang third party kasama yung third party. No, yung inyong second patron, no? Yung si Saint Francis. Pero nawa, bago po umalis, ang aming pong imahin ni San Jose ay muli natin pagnilayan, no, yung mga mensahe para sa ating lahat. Dahil pagkatapos din ng misang ito, magpo-posisyon din tayo. Kaya maganda na mapaalalahanan tayo ng ating mga pagbasa kung ano ang higit na dapat nating mapagtuunan ng pansin. Sa Ebanghelyo, meron pong dalawa, no? Tutusin dalawa na
lumapit kay Jesus para sa kagalingan. Yung isa, yung para sa kanyang anak na 12 taong gulang, batang-bata pa, pero sa kasawiang palad ay hindi na umabot si Jesus, namatay na. Pero ganun pa man, ito ay muling binuhay ni Jesus. At yung isang babae na 12 taon nang dinudugo, lumapit din kay Jesus. At sa kanya pong paglapit, siya ay nanalig na mahawakan man lamang ang laylayan ng kanyang damit, siya ay gagaling. So dito po sa mga tagpong ito, maraming tao ang sumasama. Maraming tao ang nag-uunahan na makalapit kay Jesus. Pero bakit naging matingkad ang dalawang tauhang ito, ang dalawang kwentong ito? Katulad ng ginagawa natin, na magandang paalala kasi kahit buwan-buwan tayong sumama sa prosesyon, minsan kapag yung Nazareno sa karanasan namin, kahit araw-arawin mong sumama sa prosesyon, magpasanan, humawak sa damit, humawak sa krus, kung wala tayong tinataglay na pananampalataya, hindi natin magagawa yung magpakumbaba. Sabihin nyo nga po, pakumbaba. So yung pananampalataya na tinataglay nung tatay para sa kanyang anak, yung pananampalataya na tinataglay nung babae, na pananampalataya, yun ang nagpagaling, yun ang pumukaw ng damdamin ng ating Panginoong Hesus Kristo. Sabihin niyo nga ulit, pakumbaba. So kung meron tayo talagang pananalig, ito ay magdadala sa atin na hindi tayo mawawala ng pag-asa, lalong-lalo na hindi tayo magyayabang. Kasi minsan, akala natin, dahil sumasama tayo sa prosesyon, ang attitude natin, dapat ibigay ng Diyos yung demands natin. Dahil sumasama tayo sa prosesyon, nagdidibusyon tayo na para bang karapatan natin na ipagkaloob ng Diyos ang ating mga kahilingan. Kaya nga sa halimbawa dito, alam nyo, sa kahilingan, walang palakasan. Kahit dito ka na sa simbahan matulog, kahit na itabi mo pa sa iyong pagtulog ang mahal na Birhen o kaya si San Jose, kung wala tayong pananalig, hindi mangyayari. Kasi nga, laging yung paanyaya ay tingnan natin yung ating pag-uugali. Lumalapit ba tayo ng may pagpapakumbaba o lumalapit tayo, minsan nga hindi na tayo lumalapit kasi parang dapat automatic, Lord nagsisimba ko, okay Lord nagdo-donate ako ng damit, nagdo-donate ako ng pambulaklak. Namatik na, dapat bigay mo ang aking kahilingan. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kang ganon. Kaya nga sa ating ginagawa, ang isa din sa inaasahan, para bang, di ba, halimbawa tayo, mga tagagagalangin, mga tagatondo, bumiyahe pa tayo mula dito, ano ang natutunan mo sa pagdalaw ni San Jose dito sa tahanan ng mahal na Birhen? Anong natutunan? Mayroon ba? O baka activity lang ito? Baka gawain lang ito? Baka bored lang tayo sa tondo, kaya kailangan tayong lumabas. Kasi laging ganun, ano ang mensahe na ibinibigay sa atin na dapat nating taglayin, lalo na sa pag-alis natin, pagbalik natin doon, anong matututunan natin?
Ngayon, kung pag-uusapan natin, ang mahal na Birhen, si San Jose, ano ang nagpapatibay sa relasyon ng mag-asawa? Pananampalataya. Kanino? Kay Jesus. Itong dalawang to, wala ba itong pinagdaanan? Isa sa mga kwento na wala si Jesus sa piling nila. Nag-away ba silang dalawa? Nagsisihan ba silang dalawa? Hindi. Nawala si Jesus, sabay nilang hinanap si Jesus. At kung tutuusin, sabay silang nakatagpo kay Jesus at sabay din silang natagpuan ni Jesus kung saan sila dapat, sa tahanan ng kanyang ama. Uwi na. Sa atin po kasi yung mga parang nakakagawian, bakit ka sasama sa prosesyon? Kasi mayroon akong hinihiling. Either, kamusta ang relasyon ninyong mga mag-asawa? Bakit ikaw lang ang kasama sa prosesyon? Nasaan yung isa? Nawawala pa ba? O nagwawala pa hanggang ngayon? Bakit ka sasama sa prosesyon? Anong ididemand mo? Sasama din tayo sa prosesyon, katulong ang mahal na Birhen, katulong si San Jose, andyan na rin si St. Francis, na tulungan tayo na huwag mawala ang ating pananalig kay Kristo. Dahil na kay Kristo ang lahat ng kasagutan sa ating mga problema, na kay Kristo ang lahat ng mga hinahanap natin. At tutulungan lang tayo ng mag-asawang ito para manatili tayo kahit na sa mga panahong pinanghihinaan tayo ng pananalig na ibibigay niya at sasagutin ng Diyos ang ating mga dasal. Pero muli, paanyaya sa atin, nawa sa pagdiriwang natin ngayon, matuto din tayong lumapit sa ating Panginoon ng may pagpapakumbaba, lalo tigit ng may pananalig sa Kanya. Ibigay man o hindi ngayon ang ating mga kahilingan. Amen.